Hello guys, magandang araw. Tara, recess na. Kabataan, si Jesus ang kalakasan. Kabataan, si Jesus paglilingkuran. For our food for the soul, ay basahin natin Genesis chapter 3, verses 11 and 12. Who told you that you were naked? God asked, did you eat the fruit that I told you not to eat? The man answered, the woman you put here with me gave me the fruit and I ate it. Responsibility. Isa sa familiar Bible story na alam natin sa Bible ay ang story of Adam and Eve on how God created them and how they disobeyed God. Diba? Ang dami nating masasabi dyan. But, then, what's next? After Adam and Eve ate the forbidden fruit, God gave Adam a chance to tell the truth. To tell the truth and repent. Again, God gave Adam to tell the truth and repent. Napakabuti ng ating Diyos, diba? Pero yung people bilang tao, the natural reactions ng ibang tao na nagkakamali, mga pagkakamaling desisyon, maling nasabi or everything, ay ang sisihin ang ibang tao o ang kanyang kapwa. Just to save himself. Just to save herself. No? They shifted the blame to someone else. Maninisi tayo. Okay? Kung lalagyan natin ng buhay kung paano i-justify ni Adam ang kanyang sarili sa Panginoon dahil sa di umano ay pagkakamali ni Eve, ay maaaring ganito ang expressions ng pagkakasabi ni Adam. Hey God, huwag mo sa akin isisi. No? Huwag mo naman sa akin isisi ang pagkakamali. Ako nga ang biktima dito eh. Ako ang biktima sa nangyari. After all, ang babae na yan ang dahilan kung bakit ko nagawa yon. By the way, God, di ba ikaw ang nagbigay sa akin ng babae na yan? Ang tapang ni Adam, no? Yun ay sa konteksto ng paano natin siya babasahin. Maaring kayo, may style din kayo kung paano nyo ito babasahin. What a reaction! Ganito ang reaction at depensa ng mga taong ayaw masisi, ayaw mablame sa kanilang pagkakamali. Mga taong hindi ina-admit o inaamin ang pagkukulang nila. Pero ano ba ang nararapat na ginawa ni Adam? Adam should have taken responsibility for his sin by saying, it was my fault. I am sorry. It was my fault. I am sorry I did it. And it shows humility. Diba? It shows humility. But the sad thing was, he took the easy way out and blamed others. Ikaw na isang kabataan, ganito ka rin ba? In reflection about Genesis chapter 3 verses 11 and 12, this is a test. This was a test. Hindi naman sinisi ng Diyos si Adam. But this was a test on how Adam became responsible for their actions. God is examining the attitude of Adam's heart, na kung saan hindi sinisisi ng Diyos si Adam. Ulitin natin that God wants Adam to be honest, to admit and be humble. Ito ang nais ipahayag sa atin,
mga kabataan, sa inyo mga nakikinig ngayon. Lalo kayong mga young people, marami sa inyo ang nasa leadership and different duties and responsibilities. You have a lot of opportunities. And there are times in those opportunities, you may experience challenges, conflicts, struggles. And it's okay. It's okay. But young people, be strong. Stand firm. And most of all, take the responsibility when you made a mistake. Be matured enough to say, it was my fault, and I am willing to face the consequences of my wrong decision. That is a great attitude. So young people, do not blame others, but instead be responsible enough and learn from that mistake and decide not to do it again. Let's pray. Hallelujah, Lord. You are so good. You are so great. Alam namin na nagkakamali kami, pero never mong ipinakita sa amin na kami ay sobrang makasarili. Hindi mo ipinakita sa amin yung sinisisi mo kami, hindi mo ipinadama sa amin, O Diyos, na sinisisi mo kami. Kung paano ikaw ay ipinako sa krus upang akuin ang aming kasalanan at maranasan namin ang kaligtasan. Gayun din, kung paano mo nilikha at hinamon, dumaan sa mga pagsubok, kung gaano kalaki, kalalim ang pagtitiwala at pananampalataya ni Adam and Eve sa inyong kalwalhatian. Gayun din sa aming panahon ay hinahamon mo kami na maging tapat sa inyo, sa aming relasyon sa inyo. O Diyos, patawarin mo kami. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakamali. Tulungan niyo po kami, lalo ang mga kabataang ito, na maging higit na responsible sa kanilang mga nasasakupan, sa kanilang mga duties and responsibilities in all opportunities that you have entrusted to them. Empower the faith of this young people. At nawa sa lahat ng kanilang ginagawa ay naroon ang pagtatapat, naroon ang pananampalataya, nandoon ang pagkilala sa inyong kadakilaan. Kaya O Diyos, sa oras na ito, anuman ang damdamin, anuman ang iniisip, anuman ang kalagayan at sitwasyon ng mga kabataan ito, tulungan niyo po sila at papagtibayin ang kanilang pananampalataya at patuloy na sumunod sa inyo, na nagtitiwala sa inyong mga pangako. Hindi niyo sila iiwan, ipababayaan mo. Salamat po, O Diyos, sa dakilang pag-ibig mo sa amin at sa mga kabataan ito. Nawa ay pagpalain ng kanilang buhay ng masagana sa karunungan, pagpapala at pag-ibig, kagalakan sa kanilang mga puso. Marami pong salamat at ito ang aming panalangin sa tanging pangalan lamang ni Jesus. Amen and Amen. Young people, nawa ay naging blessing sa inyo, sa bawat isa sa inyo, ang devotion natin ngayon. At sama-sama tayo tuwing Friday ng hapon na mag-recess. God bless everyone.